Check praise. Okay, praise God. Let's pray. Lord, thank you Lord God sa pagkakataong ito na binigay mo po sa amin. It's a Sunday, araw, Panginoon, ng iyong mga anak para sumamba sa iyo, magpuri sa iyo, makinig ng iyong salita. We pray, O Lord God, na ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa, that wisdom and understanding maranasan, ibigay mo sa bawat isa, upang huwag masayang ang bawat salita mo, Panginoon. Pati yung mga nasa online, Lord God, abutin mo rin po, Panginoon, iba't ibang lugar man kami, Luzon, Visayas, Mindanao, and abroad, but still, hindi maikli ang iyong kamay para abutin po, Panginoon. Empower mo po ang bawat isa, in Jesus' name. Amen. Okay po, makakaupo po ang bawat isa. Yeah, praise the Lord. Again, good afternoon. Pati yung mga nasa online, yan, praise God. Hallelujah. Tayo po ay mag-focus sa pakikinig ng salita ng Diyos. Praise God. Amen? Yan. Okay, pinag-usapan natin about marks of a breakthrough believer. Meron pong, alam mo kasi talaga, ang believer, yung mananampalataya. Halata mo kagad. Andyan ba kayo? Pag believer yan, obvious kita kagad. Alam mo rin kung hindi. Obvious din. Andyan ba kayo? Halata mo rin ang isang taong totoong nakikinig at saka hindi. Halata mo rin ang isang estudyante yung nag-aaral o hindi. Kaya dapat, kita niyo obvious yung merong talagang distinction yan. Nasa Malakay yan na kung saan those who love God and those who do not. Those who serve God and those who do not. Kaya obvious yan at kita. Kaya pag pinag-uusapan natin yung mark ng breakthrough believers, don't just be a believer na kung saan dapat talaga breakthrough believer. Yan yung sinasabi ko. Ito yung kilos o huling kilos o huling move ng Holy Spirit. Ano yon? Yung All Saints movement na lahat ng umaattend sa church dapat nakakilala sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos. On fire sa Diyos. Praise God. Kasi ngayon active din ng demonyo para i-discourage ka. Ulit-ulitin ko doon, di na baling magsawa kayo o mambingi, kundi kailangan talaga matutunan. Yung disappointment, andyan yan. Disappointment is, yan, okay lang yun. Sometimes nadi-disappoint ka. Kasi pag sinabi mong disappointment, it means room for improvement. Kaya, na ma-disappoint, okay lang yan. Improve mo. But the thing is, don't be discouraged. Kasi the moment you discourage, it will stop you. Kaya, disappoint, okay lang yan. Di bale, sa susunod. Halimbawa, ay naku, hindi yata maganda yung pagkanta ko. Di bale, sa susunod yan. Hanggat di na nasisira yung speaker, okay lang yan. Praise the Lord. Pero huwag mo sirain ang speaker. Siyempre. Praise God. May mga bagay-bagay na kung saan ay mga, it seems hindi ka kontento. Pero, di-improve mo. Praise the Lord. Amen? Praise God. Okay, dito ko sisimulan, konting review lang doon sa mga natakel natin last week, pero dito ko sisimulan sa reminder na tingnan nyo yan. Okay. Sino yung nagano niya? He who thinks but does not learn is in great danger. Diyan ko sisimulan. Nakita nyo na ba yun? Pakilabas doon simulan. He who thinks but does not learn is in great danger. Ayan, doon simulan. Sige nga, Mika. But he who thinks but does not learn is in great danger. Siya daw na nag-isip. Pero hindi natuto. Delikado. Lahat ng nag-iisip, magsabi ng amen. Amen. Lahat ng mga walang isip, hindi, wala na. Praise God. Kaya, alam mo, mahilig tayong mag-isip Ay, ako lang pala. Sa totoo lang, mag-isip ka. Minsan nga, yung iba, advance kung mag-isip Di ba? Pero huwag ka lang basta mag-isip. Huwag ka lang basta, makinig. Huwag ka lang basta umaten. Dapat matuto. Sabi ko nga, the more learning, the more earning. The higher learning, the higher earning. Alangan naman yung may masteral o kaya doctorate, mas maliit ang sweldo kaysa doon sa hindi. Yeah, bakit? They spend their time saan? Sa pag-aaral for improvement. Kaya dapat ay mag-isip. Pero huwag lang basta mag-isip. Kailangan matuto. Sabi mo sa academy mo, kailangan matuto ka.
Kasi it's in great danger. Kaya nga, learn to choose, and then, after you choose, decide. Learn to choose, and then after you choose, decide. Praise God. Yan, mag-scroll yan. Yan. Magkukusa mag-scroll yan. Yan. Ano mang pinili mo, after that, desisyonan mo. Kung pinili mong sumunod sa Diyos, desisyonan mo. Wala yata akong kausap dito. Parang wala yata akong gana ngayong araw na to. Andyan ba kayo? Yan. Mahalaga ang pagpili. Lalo na sa mga partner sa buhay, mga single. Mahalaga ang pagpili. Kasi, habang buhay mong kasama yan. Habang buhay mong kasama yan. Kaya nga, kung may mga bagay-bagay na at ay inuulit ko, ang pag-aasawa, hindi biro, hindi tulad yan ng kanin na pag isinubo, pag napaso, iluluwa mo na lang. Hindi na pwede. Wala nang bawian yan. Wala nang bawian yan. Si Lord mismo nagsabi niyan. Amen? Praise God. Kaya choose and then decide. Nire-review ko lang. Okay. 2 kinds of secret. Ano yung unang secret? Jeric. Sa ulado mo yun. Kabisado mo. Secret sin. Ano yung pangalawa? Jenny. Secret place. Wow. Praise God. 2 bagay. Sa secret sin, hindi lang yun. Kasi sabi, hindi porke walang nakaalam, it doesn't mean hindi na kasalanan. Kasi ngayon parang pag walang nakaalam, hindi kasalanan. Diba dito, bawal tumawid dito. Di bali, wala namang pulis. Okay lang. Hindi ho ganun. Dahil may Diyos na nakakakita sa atin. Hello, amen? Amen. Pero ang kasalanan ay hindi lang yung secret. May mga kasalanan na alam mo, alam din ng lahat. Pero, hindi mo binabago, bakit hindi mo hinaharap? Halimbawa, sabi niya, yung mga bagay na nakasanayan, na later, nagiging kasalanan. Bakit? Kinasanayan. Alam mo sa totoo lang, pag kinasanayan mo magsinungaling, darating ang oras, wala ng conviction. At okay lang sa iyo yun. At walang kumikibo. Huwag pong kakasanayan yan. Huwag mo ring ikatawiran na, di bali, white lies yan. No. Ang kasinungalingan, walang kulay. White lies dyan. Excuse me po, yan. Yan. Sensya na. Tumatangkad ako. Kaya ang kasalanan, hindi pinababayaan. Inaayos. Praise God. Sinusolve yan. Praise God. Amen? Amen? Kasi it can be para sa'yo, hindi naman kasalanan yung nagawa ko. Pero paulit-ulit, nagiging kasalanan yan. Kasi kinasanayan mo Nagiging kasalanan yan. Ang paulit-ulit. Andyan ba kayo? Amen. At saka ang pinakamahirap baguhin, sabi niyo uli, yung lagi mong ginagawa. Pinakamahirap baguhin yun, yung lagi mong ginagawa. Praise the Lord. Kaya, paalala lang. Ulitin ko, ang kasalanan, hindi yan biro. Dulo niyan, kapahamakan Kaya dapat magbago. Sabi mo sa katabi mo, magbago. Yan. Praise God. Yung pangalawa, review lang ito Ang pangalawa ay yung secret place. Secret place. You want to overcome sin? Ayusin mo secret place mo. Dapat meron kang, dapat pala sa bahay meron kang secret. Saan ka pupunta? Secret. Dapat. Sa bahay nyo, meron kang secret place. And what is secret place? It's a place of worship, place of prayer. What else? Place of meditation. Prayer is talking to God. Meditation is listening to God. Doon ka nakikinig. Praise God. Doon mo nagbabasa ng Bible. Praise God. Hello, amen? Amen. Hallelujah. Pero wag din kasanayan. Binasa lang pero hindi inintindi. Yun. Huwag din baka may gumagawa, ipinasa lang, done, Bible reading. Pero actually, hindi naman talaga binasa. Kasalanan yon, hindi tama yon. Ayusin ng lahat ng bagay. At kung may nagawang kasalanan, dapat totoong pagsisisi. Lalo na kung matinding ginawa mong kasalanan, hindi natin winiweigh yan. Meron dapat genuine repentance.
Dapat nga may restitution eh. Hello, andyan ba kayo? Kaya, iulitin ko, kasi gusto natin, yun yung sabi, kaya nga kailangan ng reset. Bakit? Para makaranas ka ng double-double. Praise God. Kasi pag hindi mo inayos yan, ay doble-doble yung kasamaan ang mangyayari sa'yo. Kaya nga yung nagsimulang umaten, narinig ang katotohanan, narinig ang salita ng Diyos at tumigil, nalasap ang kapangyarihan, pagmamahal ng Diyos at tumigil at bumalik sa dati. Kaawa-awa yun. Bakit? Ang Bible nagsasabi, 7 demonyo pupunta sa kanya, kaya magiging worse siya kesa sa dati. Magiging worse siya. Andyan, amen? Ayan. Itabi mo si Mika, itabi mo si Sophia. Itabi mo si Sophia. Yan. Okay, praise God. Okay, pinag-aralan natin yon, yung si Achan, at saka, praise God, ito, advance ko lang. Bigyan natin ng halaga ang kanyang salita. Praise God. Ang Bible, sabi ko nga, kaya nga pag ikaw ay nagbabasa at parang hindi ka ganado, dapat, maranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos at saka yung Rhema word. Hindi lang, not just the written word. Kasi yung Logos, written word yan. Ito yung Logos, ito, written word. Aminin. Sino rito yung nakakaranas na pag magbabasa ka ng Bible, inaantok ka? Ay, grabe ang titino nyo. Grabe kayo ha. Ibang klase kayo ha. Sa totoo lang, magsabi. Nagbabasa na. Kaya nung nasubukan niyo yun? Nasubukan niyo yun? Tapos, Lord, bale, bukas na lang. Pambihira, oh. Huwag ganun. Pero, alam mo, hindi ka antukin pag nakita mo, uy, Lord, pag naging buhay yun, yun yung tawag ni Rema, nagrema sa'yo. Yung boy sa'yo, uy, Lord, ako to, ha? Talaga, praise God. Ay, thank you, Lord. Bakit? Yung kinakausap ka, ikaw yung kinakausap. Amen? Praise God. Kailangan maranasan. Kaya nga nagbigay ako ng halimbawa rito. Di ba? Yung bigas, pag kinain mo, walang gana, siyempre. Pero pag yung niluto mo yan, nagiging kanin, masarap. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tirador ng kaning lamig yun. Di ba? Tirador ng kaning lamig yan. O, di ba? Masarap. Bakit? Niluto. Anong problema? Bakit ka walang gana? Mag-worship ka muna kasi. Mag-pray ka muna kasi. Makinig ka kay Lord. Gawin mong totoo. At pag nagbukas ka, ganado ka. Huwag na huwag niyong hindi umpisahan ang inyong araw sa prayer, sa worship, sa listening to God. Mga kapatid, hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam. Pero pag na kay Lord ka, ibang usapan yan. Andyan ba kayo? Praise God. Kaya gawing totoo, ha? Amen ba yun? Praise God. Kaya basahin. O di ba? Para sa ganun. Kasi, sa totoo lang, pag oras na nagdi-decide ka papunta kay Lord, maraming hadlang. Sino rito ang nakakaranas ng nakabihis na. Nakabihis na. Hindi pa tumuloy. Yung totoo lang, yung totoo lang. May nangyari bang gayon? Naalala ko noon, yung isang piloto, umulan pala. O, di ba? Nakabihis na umulan. Umulan. Takang-taka ko, malakas ang ulan, pero dito walang ulan. Takang-taka ko. Same place lang kami. Ako'y nagtataka ng gusto. Tapos walang masakyan. Hindi na tumuloy. Di ba? Pambihira. Ako'y takang-taka talaga. Hindi talaga ako makaget over dun eh. Sabi ko, sobra pong lakas ng ulan dito. Wala kami masakyan.
Kulang na lang sabihin ko, gusto mo sunduin ko kayo? Kasi ang lapit lang eh. And dyan naman si Bong. Di ba okay lang sa'yo, Bong, di ba? Diyan ka, yan maaasahan dyan si Bong. Ang talaga, praise God. Bonggang Bong yan eh. Yan, praise God. Kaya ganyan yan. Ang daming, may mga favor na dumadali. Magugulat kayo. Si Bong next year, mga ilang hindi nyo makita rito. Hindi natin siya makita. Walang biro yan. Bakit? Ang bonggang Bongbong ay nasa Guam. Praise God. Hallelujah. Asa Guam si Bong. Si Bong nasa Guam. Guam, Bong. Praise God. Kasi may mga ganyang hadlang eh. May mga ganyang hindrance talaga eh. Sa totoo, pag ang decision mo, papunta kay Lord, may demonyong hahadlang. Kaya nga, i-overcome mo dapat. Pag may problema, overcome mo. Hindi mo palalain ang problema, overcome mo. Pag may harang, overcome mo. Uulitin ko nga ulitong, kasi sa Paranaque pa to eh. Ulitin ko to ulit. Pag yan, di ba? Eto, pupunta ka rito. Papunta ka dyan, diretso. Alam mo, ang gagawin ng demonyo, may harang. Ang problema, pag oras na nilagyan ka ng harang at umiwas ka, konting-konting iwas lang, yung direksyon mababago. Sa umpisa, maliit. Pero habang lumalayo, palaki ng palaki. Tingnan mo to ha, pag dito. Paano yung pagpalayo na? Ang layo. Hey, at pag umiwas ka, huwag mong sabihin, andito na. Huwag mong sabihin na, hindi ka nahaharangan. At saka ang harang sa inyo, hindi rito. Bakit? Kung dito, di pabalik ka. Ang harang ng demonyo, dito. Tawag dyan, depense. Sa basketball. Di ba? Ayan, si Bong. Di ba? Sa basketball. Saan ka? Pag didepensa ka at nagdidribble niya, hindi mo siya didepensahan doon sa weak point niya, kundi saan? Doon sa strong point niya. Kaya kung magaling siya sa kanan, yung opposite, para hindi niya magawa yung gusto niyang gawin. Nung kalakasan ni Bong, Stephen Curry yan. Praise God. Ano yan? Yoyong Martires. Nung kapanahonan ni Bong, Yoyong Martires ang sikat na point guard. Praise God. Sino yun? Huwag nyo na intindihin. Kaya ang gagawin yan, gaganyan yan. Mababago ang direksyon mo. Ganun, hinarangan ko ulit, mababago ulit ang direksyon mo. Tapos harangan, mababago ulit. Tapos harangan. Magugulat ka na lang, yung direksyon mo, pabalik na ulit doon sa dati. Kaya sabi niya, talagang, siguro hindi talaga gusto ng Diyos na makilala ko siya. Yun ang masaklap. Kaya may mga kilala ba kayo na dati active na active? Pero nawala. Nawala. Kaya pag oras ng ganun, pag may harang, anong gagawin mo? Iiwas ka ba? O kaya, hindi ka looban ni Lord na umatin ako ngayon. Bakit? Umulan. Walang masakyan. Ganun ba? Hindi. Pag oras na ganyan, may harang, paano po ang gagawin ko? Anong gagawin ko? Di bali, kasing laki naman ako ni Bong, hakbangan ko na lang. Paano kung mataas? Anong gagawin ko? Lagi ko sinasabi ito noon sa Paranaque, pag ganyang may harang, pambihira, anong gagawin mo? Sagasaan mo, banggain mo. Hindi mo pwedeng iwasan yan, banggain mo yan. Banggain mo. Paano kung asawa ko ang humarang? Banggain ko ang asawa ko. Hindi mo ko naiintindihan, pero alam ko na naiintindihan mo ang ibig sabihin. Harapin mo yung hindrance.
Praise God. Kung ikaw estudyante, hinaharangan, hindi ka pinapa-attend ng linggo, sabi mo maglinis ka. Alam mo ang problema, paglilinis. Kaya bago maglinggo, maglinis ka na. Ewan ko lang, kung ibang klase ka, Jenny, hindi ka naglilinis dati, bakit ngayon bigla ka naglinis? Di ba? Magugulat yan. Yung mga alam mong igagawang ibang dadahilan dyan, gawin mo na in advance. Gawin mo na in advance. Amen? Pag estudyante, may assignment po ako. Gawin mo na Sabado. Ba't mo naman kasi antayin pa linggo? Ngayon, pag may estudyante ka ngayon, tapos hindi po ako makaka-attend, bakit may assignment po ako? Ba't naman ako maniniwala sa'yo? Wala nang pasok. Paano ka nagka-assignment? Yeah. Mga palusot lang yan sa buhay, babanggain mo yan. Praise the Lord. Bakit? Pag nakita mo yung binangga mo yung mga ganong bagay, kita mo lumalago ka, hallelujah. Kakarianas ka talaga ng double-double. Praise God. Hello. Amen? Palakpakan mo nga si Lord. Come on. Praise God. Kaya pag may problema, ayan, ulitin ko lang, pinakita ko yan nung last Sunday. Replay. Para sa mga hindi nakakita. Yon. Ito yung video yan. 1, 2, 3. Mika. Yan. Ayan. Anong palabas? Secret. 1, 2, 3. Hindi. Di ba naka-ready? Kakanta muna ako habang nire-ready. Naglalaro sa hangin ang buhay ko. Di alam kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano. Ayan. 1, 2, 3, go. Diba yung dead tayo magtawa ng music ko? May problema. Buhay pa ba kayo? Kung may tanong, may sagot dapat. May problema ba dyan? Ano ang problema? Isa-isa. Anong problema sa kamay? Anong problema? Armar! Para sa'yo, ang problema ay hindi masarang pinto. Para sa akin, ang problema ay ikaw. Ayan. Anong ginawa niya solusyon? Anong ginagawa niya solusyon, ha? Ano? O nga, no, kakulay mo yung puno, ha? Kung hindi ko nalaman ay kakulay mo yung puno, Kakulay mo nga yung puno, pambihira. Yung pinambalot sa puno, mukhang tinandaan mo yan ng linggo, Mukhang tinandaan mo yan ng linggo. Okay. Praise the Lord. Pambihira. Tingnan mo. Di ba? Kaya nga ako nagtanong dito na sabi ko, ano ba dapat na solusyon? Sino ba sumagot dito noon? Nasabi, putulin ang puno. May sumagot noon eh. Sino yan? Sino sumagot noon? Wala nang aamin Ano sagot mo? Ikaw ba yung nagsabi, alisin daw yung pinto. Di ba? Ang taba ng utak, di ba? Mag-commute. Ayan, ang ganda. Yung iba naman, sabi, buhatin daw yung kotse, patagilid ng ganyan, di ba? Di ba? Pero, anong solusyon lang? Anong dapat na solusyon, RC? Lakas, tayo, lakas. Sabi mo, anong dapat na solusyon? Tayo, go! Abante. Kaya dapat mula ngayon, paabante ka, ha? Salbahin kayo. Kaya dito, pag hindi tayo kilala, makukulture shock talaga yung mga papasok dito.
Maku-culture shock talaga yun eh. Praise the Lord. Oh, kasi antindi. Biro mo, tanggalin ng pinto. Ano pa? Buti nga, kalasin yung kotse. Okay, mga ganyan-ganyan. Pambihira yan. Oh. Pero samantalang, ang solusyon lang ay ano, abante. Ang ginagawa niya, paatras eh. Kaya hindi masolve ang problem kasi paatras eh. Hindi mo talaga masosolve ang problem. Pag paatras ka, walang mangyayari. Walang mangyayari. Sabi na, may sumagot, pinakita ko yan kahapon sa Nueva Ecija. Galing kami Nueva Ecija. Sabi ko, ang solusyon dyan, abante. May sumagot. Sabi niya, paano ko? Kung merong pader. Paano kung may pader? Sabi ko, asan po? May nakita po kayo? May pader. Hindi po natin alam yung harang eh. Kung meron wala. Sabi ko, kaya nga ang gagamitin para magpatuloy. Dahil ang pananampalataya, pinaniniwalaan yung mga bagay na kahit hindi nakikita. Yan ang pantapat para masolusyonan. Faith mo yan. And what is faith? Faith is simply means food always in the house. Hindi, wag na yan. Wag na yan. Wag na yun. Kaya mahalaga yan eh. Dapat maging problem solver tayo. Pag breakthrough believer ka, mananampalataya ka, whatever problem that comes along the way, ay banggain mo. Pero hindi ko baka mamaya may misinterpret nyo ako na kung saan, awahin ko pala lahat ng babangga. Sabi, wala palang haharang, huwag kang marang dyan. Hindi ganun. Hindi po ganun yun. Pananampalataya. Pananampalataya ang dapat. Amen? Praise. Bakit? Kasi it's time now na overcome mo lahat. Kaya nga ang breakthrough believer, overcomer dapat. Praise God. Amen? Praise the Lord. Okay. Kasi pag may problem at hindi mo ginawa yan, delikado. Bakit? Praise God. Ang mahirap dyan, ang pinakamahirap dyan, dahil sa ganyan, ang tanging alam lang niya na solusyon paatras. Ano ang mangyayari? Para sa kanya, wala nang pag-asa. Kasi kung paatras ang solusyon mo, wala nang pag-asa yan. Yang ganyan. Kaya may mga simpleng problem tayo, na-stuck ka doon, that it seems, tagal na tong problemang to eh. Wala nang solusyon to. Wala nang problema. Sa halip na mawala nga, dumadami. Bakit? Ano ang problema mo? Tagyawat ko. Sa halip na mawala, dumami. Anong mangyayari? Mawawalan ka ng pag-asa. At biri mo, yung ganyan na wala ng pag-asa, nakakatawa. Bakit ganyan? May sitwasyon ka rin na ganyan eh. Na gusto mo nang give up. Na it seems your problem has no more solution. The question is, totoo ba? Walang problema rito sa mundong ibabaw na ito na walang solusyon. There's no problem so big that God cannot solve it. There's no mountain too tall He cannot move it. There's no... Kalimutan ko na. If He carry the weights of this world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. May mga kumokonek po dyan. Hindi ko nasasabihin kung sino. Pero mag-ama po sila. Sabi, Pastor Serge, better preach, don't sing. Praise God. Kung connect po yan. Better preach, don't sing. Please. Praise God. Hallelujah. But the thing is, I'm a frustrated singer, Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Walang problema na. Walang bagay na. Imposible. Praise the Lord. May solusyon. Amen? Pag ang isang tao ay nagsimula ng mag-isip na hindi na siya magbabago o mababago at wala ng pag-asa, diyan magsisimula yung tuluyan ng mamuhay na lihis at maling paraan at wala na pasama na ang buhay. Yan ang pinakamahirap doon. Pag may ganyang problema, paatras, ipipilit mo yung gusto mo. Ito solusyon. Pero sabi ng Lord, hindi yan. Pag yan pinilit mo, lihis yan, mapapahamak ka.
Andyan ba kayo? Amen ba yon? Kaya sabihin mo, huwag paatras. Sabihin mo sa katabi mo, huwag paatras. Huwag paatras. Kasi kahit anong, ba, kasi itong problema kong to, at saka itong kasalanan ko, lagi ko nang nagagawa, wala nang pag-asa. Meron. Halimbawa, lagi mong nagawa yan, meron. Pagsisisi lang. Bangon lang. You need to decide. Iiwan ko to, didesisyonan ko to. No matter what, ano man ang consequence, hindi, magbabago ko, magsisisi ko. Huwag mong gawin yun. Lihis na daan pagkatapos ay pipilit mo dyan na, hindi na baling mapahamak. Hindi po biro ang impyerno. Kasi yung iba nagbibiroan. Uy, may impyerno. Okay, see you there. Hindi yan biro. Praise the Lord. Amen? Ang Panginoong Jesus, nung siya'y napako sa krus, meron 2 katabi. Tama? Kilala niyo ba yon? Hindi. Walang pangalan yon. Ang Bible walang binigay na pangalan. Hindi Jeric yung isa. Pagkatapos Bong yung kabila. Hindi. Walang pangalan yon. Silent ang Bible. Pero, yun ay magandang halimbawa ng ng isang halimbawa ng kawalan ng pag-asa at yung isa may pag-asa. Nung napako si Jesus sa krus. Bakit? Sino yung wala ng pag-asa? Na it seems, para sa kanya, wala ng solusyon. Yung nasa kaliwa. Kung ikaw talagang anak ng Diyos, bakit hindi mo pakawalan ng sarili mo dyan? At pagkatapos, kalagan mo kami pagkatapos. Kung talagang ikaw, bibigay ng kawalan ng pag-asa. Pero, ang sabi nung nasa kanan, sabi niya, huwag kang ganyan. Tayo'y nakapako dahil kasalanan natin talaga. Sabi niya, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ko. Praise God. Alalahanin mo po ko. Praise God. Pagdating mo sa iyong kaharian, may pananampalataya, naniniwala na meron pang pagbabago, na meron pa siyang pag-asa, na alam niya na sila'y pusakal, na magnanakaw, pusakal, na kriminal. Eto, wala ng pag-asa, nandadamay pa. Yan ang masaklap. Pag ang kasama mong tao, wala ng pag-asa, mandadamay pa yan. Sa mga estudyante, may kaklase ba kayo? Na hindi na siya gumawa ng, ay naku, wala akong assignment. Pero sabi niya, ako rin ayaw mo lang yun. Huwag mo problemahin yung pag-aaral. Hindi ganun. Pag ganun, delikadong kasama yun. Praise God. Hello, amen? Kaya, pero itong isa, hindi. Nakita niya, nagkaroon siya ng pagkakataon. Panginoon, naniniwala ako sa iyo. Hindi man nakalagay ito para praise na lang. But the thing is, Lord, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ko. Anong sabi ni Jesus? Today, you shall be with me in paradise. Ngayon, isasama din kita. Ngayon. Ipinapakita na hallelujah, yung kanyang ginawa, nagpapakita ng pag-asa kasi Lord, for Him, pag nilapit kay Lord, may pag-asa. Basahin natin para alam nyo, hindi ko imbento ito. Luke 23:29. Tagalog. Ayan, Luke 23:29. Doon na. Ayan. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ngayong sarili. At pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito. Bakit? Dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Anong sagot ni Jesus? Verse 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Yung nagpakita ng pag-asa, nakatanggap ng biyaya at pagpapala. Huwag mawalan ng pag-asa. Amen. Amen? Palakpakan mo nga si Lord. Kaya, anong situation mo that it seems no more solution? Come on. Come to Jesus. Believe Him. Believe His Word. Hold on to His promises. Totoo siyang Diyos na buhay. At ang Diyos natin ay banal. Our God is a holy God. And if He is a holy God,
He will do what He says. Because He is a holy God. Amen? Ulitin ko, sa Tagalog naman, siya ay banal na Diyos. At kung siya'y banal, kung anong sinabi niya, gagawin niya. Bakit? Banal siya. Ang totoong banal, yung sinasabi niya, ginagawa niya. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Let's hold on to the promises of God. Mangyayari, magugulat ka. More than you expect, more than you imagine. Andito na pala ako. Wow, praise the Lord. Amen? Kaya pag ikaw lumapit kay Lord, lubos-lubusin mo. Lubos-lubusin mo. Halimbawa, ano kaya kung binigyan ka ng pagkakataon ni Lord na makarating sa Maldives? Praise God. Hallelujah. Isipin mo, pag sinabi ko Maldives, isipin mo na. Wow, ganda. Ikaw, ano nasa sa isip mo? Ganda ba? Hindi. Bakit? Hindi ko alam kung saan yung Maldives. Saan ba yun? Sa Bisaya ba yun? Sa Bisaya. Praise God. Isipin mo kung nakarating ka sa Maldives. Tapos pagdating mo doon, hindi ka naligo. Isipin mo na lang yun. Hindi ka naligo. Ano yun? Pambihira yan. Kaya lang pupunta dun eh. Dahil, one of the best beads in the whole world. Hindi, sanay ako sa Ilog Pasig. Think of that. Wasted opportunity. Diba? Sayang. Kakantahin mo na, sayang. Ngayon lang tayo nagkatagpo. Utot mo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Kaya bawat opportunity, huwag sasayangin. Praise God. Amen? Kaya pag pumunta, di ba? Pag pumunta ka sa beach, ang ganda ng beach. O ganda ng beach. Pero, itong totoo, nung isang beses pa lang ako napunta ng Boracay eh. Hindi katulad ni Charmaine. Lagi yan nun eh. Nung nagtatrabaho pa sa Shangri-La, lagi yan. 2 beses sa isang buwan yata eh. Ganyan. Pero isang beses kung punta sa Boracay, hindi kami nag-swimming eh. Kasama ko ang ate ko. Yung ate kong sa US, sinama kami doon. Kami nag-swimming. Alam niyo kung nasaan lang ako? Wala pala kayong tanong, di wag na lang. Sa hotel lang ako. Yayain ako, ganyan, nandun lang ako. Sabi ng ate ko, tara na, tayo. Sayang naman, dito na tayo. Hindi, dito na lang ako. Bakit? Masayang eh, kung hindi tayo na mag-stay dito eh. Sayang. Bakit? Yung hotel namin, suite room, 1,100 ang bayad per day. Mahal $. $. Sabi ko, sayang naman. Masayang to, dito na lang ako. Kahit hindi ako inaantok, matutulog ako rito. Kasi may sala siya, may kanya-kanya kaming Tapos every morning, may fruits yan. May sabi ko, masayang. Dito na lang. Kasi ang mahal sayang tong dagat dito. Marami akong dagat na nakikita. Sabi niya, hindi, tingnan mo yung buhangin. Doon na. Di ba luwalakad tayo sa buhangin? Kaya mas gusto ko mag-stay rito. Gusto kong i-maximize tong sayang Sayang. Praise the Lord. May mga bagay-bagay na huwag mong sasayangin. Binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, huwag mong sasayangin. Kaya nga, pag naka-attend ka, huwag mong sasayangin. Kilalanin mo na. Tumodo ka na. Lubos-lubusin mo na. Praise God. At nagpapatuloy dapat. Amen. Praise God. Amen? Think of that. Tingnan nyo, may bago tayong gitara, may bago tayong bass. Praise God. Ano kaya kung may bagong gitara at may bagong bass? Walang tutugtog. Praise God. Bumili tayo ng electric drums. Yung tutugtog nasa Batangas. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Di ba isipin mo na, tingnan nyo, may drum na tayo dyan. Hindi naman electric, may isa. At saka hindi pipitsugin yung drums natin nandyan, Praise God. Pearl yun, Ay, nga, kakulay ng bass. Pearl yun, yung drums na yan. Alam niyo na, pearl yan. Pearl. Di ba mahal ang pearl? Hindi, drums yan, ang brand lang pearl.
Pero mahal ang pearl. Oh. Praise God. Ang pagkakaalam ko, ay binili yan ng promo, sa JB rin namin ang binili. Kung hindi ako nakakamali, ay 50 o 60. Ganon. Pambihira. Praise God. Nag-iisip. Pambihira, pwede pa lang isang layang drums na yan. Kasi, pero mo, andyan, tapos walang gagamit. Samantalang yung katabi mo, pwede naman palang siyang gumamit. May gagamit, pero wala, kasi malakas ang ulan. Praise the Lord. Kaya, anak ko, wag sasayangin yung mga Kaya, biruin mo, yung pumaten ka, ang saya pala dun. Ang saya pala dun. Tapos, on fire ka, saya pala dun. Tapos, the following Sunday, hanapin ka, attend ka, kasi bago umalis, attend po ako. The following Sunday, hindi na siya sumasagot sa chat mo. Hindi na siya nag-o-online. I-text mo, hindi na sasagot. Sagutin mo, magre-ring, pero hindi sasagot. At nung nagkita kayo, wala pong signal eh. Bakit naman nagre-ring? Kapatid, huwag kasanayan yung mga ganon. Huwag sasayangin yung mga bagay para sa ganon. Magtagumpay ka. Amen ba? Kaya mula ngayon, solusyonan natin. Pag ikaw i-chat, sumagot. Pakinggan mo yung katabi mo kung sumasagot ka. Pakinggan. Pag ikaw chinat, sumagot ka kamo. Sumagot ba yung katabi mo? Sumagot ba? Praise God. Amen. Balikan mo. Kalapitin mo yung katabi mo. Balikan mo. Naintindihan mo yun, Praise God. Wala yung wala akong load. Walang signal. Nangagawa ng paraan yan. Kasi, kung walang signal, di sumagot ka pag may signal na. Hindi yata. Praise the Lord. Maliwanag. Maliwanag ba? Amen. O pag nag-ring naman, sumagot ka. Tanggalin na yung mga palusot sa buhay na naka-silent po pala. Sinusolusyonan yan. Sinusolusyonan yan. Hello, amen? Amen. Ba naman, hindi po ako makareply. Wala po akong load. Pwede namang mag-reply kahit walang load dun sa messenger, di ba? Tama ba ako? Sa messenger? Meron? Yung mga pre-data? O hindi lang pwedeng tawagan, mapakrom o mapaano, di saan na, gawin mo yung dapat. O kaya pag oras na wala ka talaga pasagot, manghiram ka ng cellphone. Kung ayaw kang pahiramin, agawin mo. Praise the Lord. Kasi, ang ibig kong sabihin, meron naman kasing solusyon eh. Huwag palusot at lalong huwag magsisinungaling. Amen. 3 bagay na dapat iwasan para maging matagumpay. Gusto nyo? Amen. Gusto nyo matutunan yan? 3 bagay na dapat iwasan para maging matagumpay. Gusto nyo? Okay. Number 1. Pakibasa yan. Labas. 1, 2, 3, go. Ano yan? Pakibasa ulit. Pag binaliktad mo yan, tanggalin mo yung I, sin. Sino nagkasala? I, di ikaw. Kaya yung inis na yan, kalaban yan ng katagumpayan. Wala yatang na. Yung inis, kalaban ng katagumpayan yan. Hello? Amen? Bakit? Kailangang alisin. Alisin dapat ito kasi lagi kang talo. Ang taong laging mainisin, talo. Nasubukan nyo na bang may in-invite? Pagkatapos, talagang desididong aatin na, nainis sa'yo. Biglang nagbago ng isip, hindi siya tumuloy. Andyan ba kayo? Amen ba? Kaya pag nainis ka, sisirain ang buhay mo. Ang demonyo pa naman, ang tagawain ng demonyo, inisin ka. May papanood ako sa inyo. Ayan, tingnan nyo to Tingnan nyo to. Praise God. Papanoorin nyo to Anong magagawa nyo? Paano kaya kung ikaw yan? Anong gagawin mo? Ayan, 1, 2, 3, go. Ulitin natin.
Yan, ito. Mag-isa lang. Okay lang lahat. Sinong pinagplanuhan? Boss yata nila, o mas mataas sa kanila, o basta mas mataas sa kanila. Pinagplanuhan nila eh. Sila nagplano, sama-sama nagplano eh. Palagay ko, ang nag-lead doon sa maraming lumabas, ang nakaisip noon, ang pinakakasama doon, sige, plan tayo, pero may bumulong. Magkaisa natin yan. Kasi magkaisa tayo, ganito natin. Tapos sabi, sige. Tapos may isa doon na nakaisip, ganito gawin natin. Alam nyo, pag kayang gawin ni Rean yun eh, yung mga asar ng gano'n. Kayang gawin ni Rean yun eh, gano'n mga asar. Kasama sa plano, pero yung pala, pinagpaplanuhan ka rin sa plano. Diba? Yung mga asar, alam mo kasi, pag karamihang mapang-asar, pikon. Pero ibang klase yung nagplano ka, yung pala, kasama ka sa pinagpaplanuhan. Kasi sama-sama sila ng plano eh. Pakiulit nga. Tingnan mo, kasama. Tingnan. Yan, ulit. Ulit. Yan. Asan na yun, no? Kaya hindi magkadarapa kung anong gagawin. Asan na ba yun, ha? Asan na yun? Bakit ayaw? Yan, tingnan mo. Nag-uusap-usap sila, eh. Sino, may kumuha pa, eh. Ibinigay, eh. Ikaw magaganyan. Tapos, and then suddenly, ang hirap niya, shock siya dyan, ha? Shock siya dyan. Hindi niya iniisip yan. Na siyang mapapahamak, biruin mo, bigla siyang saraduhan. Hindi makakalusot. May palo. Sige. Malakas pang asar yan, ha? Alam mo ba? Na ganyan ang ginagawa ng demonyo, pinagpaplanuhan ka. Bakit? Para expose ka, para asarin ka, hanggang sa sasunod dyan. Ayoko nang matin. Bakit? Nasar ako dyan. Ayoko nang matin. Bakit? Biruin mo ba naman? Dinala hanggang pulpito, yung ulan at saka yung walang masakyan. Ayoko nang matin. Pag ganun, talo ka. Paano ka magtatagumpay? Kaya yung mga ganyan, iniisip pa lang, solusyonan mo na. Lord, hindi ako mainis. Ano ang gawin? Sige, tutuloy ako, Lord. Tutuloy ako. Amen? Simple lang to eh. Pangalawa. Sunod. Pakibasa. Hindi yan danggit. Ano yan? Alam niyo ba, yung inggit na yan, kalaban yan ng katagumpayan? Ang inggit, kalaban ng katagumpayan. Iwasan mong mainggit. Iwasan mo ito. Bakit? Dapat maging masaya ka sa katagumpayan ng iba. Amen ba? Kaya nga, ugaliin natin kasi ang kalaban ng tagumpay, isa doon ay yung inggit. Kaya pag may nakita ka, umaangat siya, napagpapala siya, may nangyayari sa buhay niya. Pag may inggit, celebrate mo rin. At maganda, kaya pag may nagpapatotoo rito, praise God, makinig kang mabuti. Pag pinagpala siya, hindi pagkatapos sasabihin niya, dami palang blessing ha. Baka naman pwedeng makautang dyan. Yun. Gagawin mo. Bakit ka nagtagumpay? Paano nangyari sa iyo? Ano bang ginawa mo? Paano ka Kaya yung mga nakatapos na sa pag-aaral dito, praise God, kausapin nyo. Paano ka Yung mga pasado na sa board exam, kausapin nyo. Paano ka nakapasa? Para malaman nyo nung sikreto. Ikaw, paano mo naipasa? Paano mo naidepensa yung thesis? Paano mo naipasa yung exam mo? Magaling kasi. Alin? Yung katabi ko. Kausapin nyo. Bakit? May matututunan ka doon. Amen ba yun? Praise the Lord. Kasi, uulitin ko, lahat ng paraan gagawin ng demonyo para tumigil ka. Minsan, ang ginagawa ng demonyo na paraan, hindi yung pangit na paraan. Dadalhin ka niya sa magandang paraan.
Hindi negative, kundi positive. Kasi pag hindi ka nakuha sa problema, sa negative, kukuhanin ka sa pagpapala. Amen? Ang pinakamahirap sa lahat, active na active ka, ganado ka, nung estudyante ka, pero nung nakagraduate ka at may trabaho ka na, nawala yung gana mo. Bakit? Ibang gana na ang... May gana ka na eh. Anong gana? May income ka na eh. Kapalit ng income mo. Kaya bibigyan ka ng magandang trabaho. Na pag may magandang trabaho ay ano, pag nag-overtime ka, kahit linggot, alam niya, usapan nyo, ay day off mo yan, hindi ka makatanggi. Bakit? Naku, baka mawala. Sino ba nagbigay? Yung mga opportunity. Alam mo ba, lahat ng iniikutan natin, may kinalaman dyan lahat si Lord? Lahat yan. Yung nagbasa. Yung nagbasa. Anong chapter tayo ngayon? Iba may halata doon sa nagbabasa. May chapter 8. Intindihan niyo mabuti yung binasa? Di ba? Yung mga wasted opportunity doon. Tingnan mo binigyan tayo ng Panginoon ng ability to get well. Ang problema, ay nung paano kaya kung meron ka ng abilidad din? Meron ka ng income, maganda ng income mo, pero nawawala ka sa Panginoon. Delikado. Dami na. Sa tagal ko na. Magte-39 years na akong ordained minister. Dami nang nagpa-pray sa akin. Magtagumpay lang po ako. Ganito lang po. Ganito lang. Hindi ko po, yung iba, magpa-pray. Mag-abroad. Pagdating, hindi ko kayo kalilimutan, pastor. Hindi ko kayo kalilimutan. Hindi nga ako kinalimutan. Pero hindi na ako inalala. At hindi naman ako ang dapat yung church man lang. Daming kanyan. Daming kanyan. Huwag na huwag gagawin. Tingnan niyo, yung sa oras ng kagalakan, pinagpala ka, pero sa oras ng kagalakan, iniwan mo siya. May sampayan. Delikado yan. Delikado yan. Hello, amen? Anong pwedeng ibato ng demonyo sa'yo para ma-sidetrack ka? Trabaho? Boyfriend. Ikaw ba, RC, magiging tapat ka pa rin kay Lord kahit may boyfriend? Nag-isip. Kasi hirap yan. Hindi yan. Yan biro. Ang nag-aayos ng lahat ng bagay, alam ng lahat si Lord eh. Praise God. Siya rin nagpadala. Hindi, pati yung mga pangit na siya nagpadala. Hindi, inalaw lang niya. Bakit? Just to expose you. Para expose ka. Sa totoo lang. Nakaranas ka na ng kasaganaan. Nakaranas ka na ng kahirapan. Praise God. Siyempre, pag naggaling ka sa hirap, nagkaroon ka ng kasaganaan, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Yung panatiliin mo para mapagpala, kahit iwan mo ang Diyos, delikado yun. Ang dulo nun, ibang usapan. Parang yung sinasabi ko last week, na sino mas matindi ang suffering? Yung nang iwan o yung iniwan? Yung iniwan, immediate yung suffering. Pero yung nang iwan, dulo ang suffering nun. Naku, mas masakit yun. Mas masakit yung dulo nun. Pero iniwan ka, siyempre iyak ka agad. Iyak ka. Hindi po ako naniniwala dyan. Hindi, iiwan ka rin yan. Pag wala sa Diyos yan, iiwan ka rin yan. Maniwala ka. Paano kung hindi ako iniwan? Di, mas matinding suffering yan habang buhay. Habang buhay. Pero pag kayong dalawa nagkasundo sa Diyos, ibang usapan yan. Praise the Lord. Ibang usapan yan. Pag nagpatuloy kayong dalawa, ibang usapan yon. Amen? Ako gusto ko nang maniwala na si Louie magpapatuloy. Praise the Lord. Praise God. Ano yun? Praise God. Glory to God. Ano yun? Hindi ako makarelate dyan. Praise the Lord.
Praise the Lord. Ayos ah. Okay ah. Ayos ka, Sophia, dyan ah. Okay ka dyan, Pia. Ayos ah. Mas nakarelate si Sophia kaysa sa akin. Ayos ah. Okay ah. Praise God. Awit 37:7. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Okay. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan, umunlad man sila. Hindi lahat ng may pera, tagumpay. Hello, amen. At kung sila nagtagumpay, huwag mong kainggitan yan. Praise God. Hallelujah. Interviewin mo sila. Joy, paano ka nagkaroon ng motor na wala kang gastos? Binola ko, boss ko. Okay, nagpapatotoo eh. Anong patotoo? Anong patotoo mo, Joy? Ano yung blessing ng motor mo? Bakit naranasan mo yun? Ano yun? Patotoo mo? O, tanyo, pati siya. Hindi rin niya maalala. Oh. Ano ang key para sa'yo? Para sa kanya, tithes. Bola ba yan? Hindi siya nakakalam eh. Nagsimula siya sa tithes na ano. Baon niya, 20. Kinento niya yan. Magkano ang tithes? 2. Ano? Magkano ang offering niya? 2. Ay, magkano natira? 16. 15 daw. Pamira, galing. Ang galing ah. Ang galing ah. Pamira, galing. Oh. Parang yung ginagawa mo ngayon, parang walang kwenta eh. Sa totoo lang, parang walang kwenta yun eh. Saan nagsimula? Tinitingnan doon yung katapatan din. Kasi pagdating sa blessings, when it comes to money, katapatan. Kasi maliwanag ang Biblia. Kung ano tinanim mo, siyang aanihin mo. Kaya, when it comes to financial blessing, ang tanging itatanim mo doon para umani ka ng financial din. Ano? Hindi, mahal ko naman si Lord eh. Dapat, hindi. Kung ano tinanim mo, siyang aanihin mo. Hello, amen? Praise God. Pangatlo. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Pangatlo. Pakilakas. Kaya, inip, inggit, inis. Inip. Kasi, kaya ko sinasabi to, simple itong mga to eh. Pero hadlang to sa katagumpayan. Yung inis. Gagawin ng demonyo, inisin ka para suminto ka. Inggit. Yung inggit, pumapatay yan eh. Para yung magkapit-bahay eh. Nakita yung kapit-bahay, nagbababa ng supa. Sabi niya sa asawa niya, Dad, tingnan mo sila, bumili ng supa. Umupo sa supa, nakamahal-mahal, 163,000. Nagpa-picture. Pero, tapos pagkatapos nun, sabi niya, may supa sila, oh, Dad, sige no, may supa, bili rin tayo supa. The following day, deliver din, may supa. Supa kayo. Sumunod na araw, may TV. Ang laki, widescreen. Sabi niya, Dad, meron silang TV, ang laki. Ipipili din, sige na. Bili rin, sumunod na araw. Kaya kahit na ano, sige, gagawin ang lahat. Ganyan kasi ang inggit eh. Oh, sumunod na araw, may kotse. May kotse no, ang bago silang kotse. Tayo rin. Dahil sa ano, sige, binigay. Sumunod na araw, may dinideliver kabaong. Ay, Dad, may patay sila. Sige. Kabaong din, Dad. Kabaong din. Katapat mo kabaong. Pumapatay ang inggit. Pumapatay yan. Pumapatay yan. Pero another, nasisira ng katagumpayan mo, inip. Iba, marami gusto shortcut eh. Shortcut eh. Bago ka matutong magkwenta, ang una munang matutunan mo na formula, expanded notation. Alam niyo pa ba yun? Parang di alam yata anong iba. Ha? Di ba? 237. Expanded nga eh. 200 plus 30 plus 7. Ano ba naman yan? Kadali naman. Kalimutan niya kagad. Di ba? Hindi kagad mga
algebra o kaya calculus. So, yung simple, doon kasi simulan. Doon kasi simulan sa simple. Hindi pwedeng shortcut. Hello, amen? Kasi pag hindi mo natutunan yung long cut, mahirapan ka sa shortcut. Praise the Lord. Amen ba? Iyan ang key. Paano ka magkwenta ng mabilis nang hindi nagsusulat? Napibigyan ko. 237 plus 520. Ano ang una mong ikukwentahin doon? Para mabilis lang. Pwede yung madali mo, yun, 500 plus 200 is 700. Tapos yung remaining, saka mo i-add. Pero mabilisan. Natutunan ko yan nung naging kolektor ako ng High Alay. Yung bilis ang kwenta, hindi ako nagyayabang sa inyo, pero makakapagkwenta ako ng nasa isip lang. Pinag-aralan ko, para sa akin, di na baling hindi ako fluent sa English, marunong naman ako magkwenta, hindi ako maluloko. Hindi ako maluloko. May mga bagay-bagay na mabilis ka, pero may mga bagay-bagay na mabagal eh. Bakit? To test you. Huwag kang magmadali. Sabi mga sa katabi mo, huwag kang magmadali. Pati sa pag-aasawa, huwag kang magmadali. Diyos ko po, pag tututbrush nga lang, di ka pa regular eh, nagmamadali ka. Ano ba yan? Ang bihira. Ano ba yan? Praise the Lord. Uy, parang hindi kayo makalaya dyan sa na. Oh. Kaya, huwag kang mainip sa pag-asenso. Oh, ilabas mo nga yan. Huwag kang mainip sa pag-asenso. Bakit? Okay lang mabagal, basta tama. At wala kang inaagrabyado. Kasi ang bilis nga ng pag-asenso mo, hindi naman mali naman ang kaparaanan. Later on, sisingilin ka niyan. Kaysa sa kalaban ng katagumpayan, yung inip. Hello, amen? Amen ba? Glory to God. Hallelujah. Kaya, walang mainip ha. Walang mainis ha. Walang mainggit ha. Kalaban lang yan. Letter I, lahat yung umpisa niyan eh. Oh, nagsingit ako ng ganun para maging tagumpay ka. As a breakthrough believer, walang inis, walang inggit, walang inip. Amen. Praise God. Number 2, mark of breakthrough believer. Number 2, pakibasa. Not just patience, kundi full of patience. Kailangan talaga matutunan natin to. Hindi lang kayo ang tinatamaan dyan, pati ako. Pati ako. Kasi minsan magpipray ka talaga eh. Lord, give me patience and I want it right now. Masubukan mo na yan. Give me patience, Lord. I want it right now. Ang ganda ng prayer mo, no? Ang ganda. Give me patience, Lord. I want it right now. Grabe, patience na patience, ano? Hebrews chapter 6, verse 12. Tagalog muna babasahin ko. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. Oh, praise God. Walang shortcut. May mga bagay-bagay na kaya, praise God. Alam niyo ba, kwento ko lagi yan eh. Nagsimula ako sa sasakyan na bulok. Ang brand ng sasakyan ko, Volvo. Volbolok. Volvo yun. Nagsimula ako, sabi ko nga na Toyota, hindi siya Corolla eh. Merong isa na mas mataas nun eh, na Toyota eh. Bong, hindi Corolla. Toyota Crayola daw. Hindi. Yung isang Toyota. Dating Corolla, wala na ngayon yun eh. No, not Cressida. Medyo executive ng dating nun eh. Pero yung sunod na level sa Cressida. Toyota. Nasa dulo ng dila ko, tingnan mga bong. Kasi yun ang unang ibinigay sa akin eh. Yun ang unang ibinigay sa akin. Pero hindi ko nagamit. Kasi nung ibinigay sa akin yun, nabangga yung likod. Tapos hindi nagawa. Kasi yung pinagpapagawa, lasenggo. Naku, lasing lagi hindi nagawa. Kahit may down payment.
Ang sumunod doon na nagamit ko ay owner. Owner type jeep. Hindi umaandar yun. Kinuha ko yun sa mas mataas sa talahiban. Mas mataas pa yung talahib kaysa doon sa owner jeep. Anong tawag? Na overhaul na gamit, masaya ako. Masaya ako. Tapos sumunod doon, tama raw FX. Yung parang Piera type. All power yun. Dahil bago ko mailiko yun, lahat ng lakas ko gagamitin ko. Sumunod doon, gumanda ng konti, Starex. Pero, second hand. May-ari, judge. Pambihira. Pero may bangga pala yun, kaya pala may kabig. Hindi lang sinabi. Pero kusang humihinto kahit hindi pa ako nakakarating sa pupuntahan ko. Maganda ang comfort ng Starex. Limited edition pa yun. Nandun kami, nagpunta kami ng norte, pagdating ng San Fernando, Pampanga, papasok pa lang kami doon sa toll gate, huminto, hindi na ang kasama ko, 4 ba o 3 babae. Si Pastora, si Charmaine, hindi, Senado. 4 yata at saka si Nicky ba yun? 4. Sabi, paano to? Sabi, baba. Bakit? Tulak. Sabi ni Pastora, kami ang magtutulak. Marunong ka bang mag-drive? Hindi. Tulak ka. Alam mo na, hindi ka pala marunong mag-drive. Hindi ka tulak ka. 4 na babae nagtutulak. Kusa yun. Pagpupunta ko ng norte, pagdating ng San Fernando, kusang humihinto. Kaya, Lord, pananasin mo naman ako ang branyo. Branyo naman. Yun ang una kong sinagot ni Lord. Nagkaroon ng Toyota Innova. Pero bago mangyari yun, ang daming dinaanan. Huwag kang magmadali. Hello, amen? Sa English yan, sa NIV ang ganda. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and what? Through faith and what? Inherit what has been promised. 2 bagay para makuha mo yung pangako. Faith and kaya yung faith mo, pag walang patience, yung faith na yan, mai-faith yan. Kaya nga, faith must have patience in order to inherit what has been promised. Amen? Amen. Nalaman ko yun. Kanino ba yung nalaman? Na pag nag-medicine ka pala, pambihira, ang gugugulin mo, yung pinaka ay around 13 to 15 years ba yun? Minimum of 13. Minimum of 13. Bago ka, pambihira, Siyempre, 13 years, alam mo 13 days. Pag 13 days lang, tapos medicine tanapos mo, albularyo yun. Albularyo yun, pag ganun, di ba? Grabe, kasi ang tatapusin mo, ang pre-med ay 4 years. Ang proper med ay another 4 years. Pagkatapos nun ay mag-exam ka. Pagkatapos mag-exam ay may 1-year intern pa pala. Pagkatapos exam. Pagkatapos nun ay may 4 years na yung iyong porte. Anong porte? Hindi 50. Yun ang porte. Pagkatapos, kaya minimum of, kasi gusto mong maging espesyalista. Pag ubigahin ni ka, another 4 years yata. Pag oras na yung mga internists, internal medicine, yun ang pinakamabilis. 13 years. Biruin mo yan? Grabe. Pabihira yan. Si Mika, mabilis na yan matapos. Magbo-board exam. Magbo-board exam. After that, maganyan. Pero, kung meron kang matayog kasing gustong maabot, hindi mo pwedeng madaliin Amen? Kaya nga huwag kang maiinip pa sa believer Tagal mo naman dumating, Lord. Tagal mo naman, ano ba naman yan? Tagal mo. Praise God. Parang yung may kasyeran ako kasi sa gabi may mga kasyeran ako
May mga cashier ako, most of them ay businessman. Sabi ko, may rapture, Brad. Ganito. Pero malayo pa. Hindi, nasa last days na tayo. Lapit na. Sabihan ba naman ako, kung nagmamadali ka, mauna ka. Sabi ko, salbahe ka. Sabi ko, gano'n, salbahe ka. Pag ako nawala, kaming lahat mawawala, ikaw iwan. Sige ka. O, wag naman. Pero walang mainipin dapat. Sa pag-unlad, walang mainipin. Kailangan doon? Tiyaga. Patience. Magtatagumpay ka. Praise the Lord. Amen ba? Tapik-tapikin mo yung katabi, huwag mainip. Huwag mainip. Huwag mainip. Kayo, ikaw na, anong grades ka na? Mag-grade 11. Mag-senior high ka na. Ikaw naman, grade? Ikaw naman. Grade 11. Ikaw naman. Mag-grade 8. Yeah. Praise God. Ikaw, Cheryl. Second year na. Akala ko first year pala. Sa pasukan. Ikaw, Jenny. Ang tanong ko, pumasa ka ba? Magsi-second year din. Ikaw, Yumi. Pare-parehas kayo, magkaka-level kayo. Ikaw, Jeric. Yeah. Wow! Si Jeric graduating. Pag mainip. Ikaw, Jonalyn. College ka na ba? Dumaan ka ba ng senior high? Bila mo yung dadaanan mong proseso. Kung nagmamadali ka. Hindi pwede. Kaya remember this, faith and patience should go together. Easy version. Then you will not be slow to learn. Instead, you will copy the example of those people who continue to trust God. Hindi natin ang gusto yan, ha? Tuloy. They continue to be, what? Patient when trouble happens to them. Ganda nito, pag easy version. They continue to be patient when trouble happens to them. Kaya kahit may problema, still, tsaka lang, tiis lang. Tiis lang. Amen? Amen? Kahit may problema, tiis lang. Sige, matatapos din yan. May bagyo, lilipas din yung bagyo. Wala na nasiling bagyo. Praise God. Amen ba? Ano pa? People like that receive what God has promised to His people. Wow. So, patience means waiting without complaining. When you say patience, it means waiting. Kaya nga patience eh. But the thing is, no complaint. Praise God. Amen? Kaya pag sabi mo naghintay ka, ka magreklamo. Ako, isa ako dyan eh. Sa dinidil dyan. Mahinipin din ako eh. Ayaw ko ng idle time eh. Kaya nga kahit nakaupo ako sa photomy, may dala akong cellphone eh. Ano yung photomy? May photomy pa ba ngayon? Yung magpapapicture ka, uupo ako sa photomy, yung ganyan. Tapos, may dala akong cellphone. Kasi nakakainip dun eh. Nakakainip, lalo na pag matagal kang manganak. Mas maganda may ginagawa ka eh. Di ba? Oo. Be patient with everyone. Kaya kalabitin mo yung katabi mo, naintindihan mo na yan? Naintindihan mo na yan? Bakit? Isa ka sa pinagtiyagaan, in spite of. Hello? Amen? Praise God. Hallelujah. Pagtsatsagaan, in spite of. Ano pa? But above all, with yourself, be patient also. Be as patient with others as God has been with you. Praise God. Why? Patience with others is called what? Kaya, naging mapagpasensya ka sa iba, ang tawag doon ay ano? Kaya, tingnan mo yung katabi mo, kung napagpapasensyahan mo yan, mahal kita kasi bilang kapatid eh. Kaya nagpapasensya ako sa iyo. Nagpapasensya ako sa iyo. Praise God. Praise God. Hallelujah. Note,
Pure love is a willingness to give without a thought of receiving anything in return. When you say love. Kaya nga, when you say love, patience with love is willingness to give without a thought of receiving others in return. Kasi yung iba, ang bibigay, ano kapalit? Hindi ganun. Ang love, hindi. Amen? Praise God. Ano pa? Patience with yourself. Patience with yourself is what? Patience with others called love. Patience with yourself is called what? Hope. Yan. Kaya pag nagpapasensya ka sa sarili mo, maasa ka eh. Praise God. Ibang klase, di ba? Pasensya lang, kamos, tiis lang. Aani ka rin, tiis lang. Susweldo ka rin. Kasi sa Lord, kailan ang sweldo? Diyos ko po, 16 pa lang. Ano ba naman? Lord, ang tagal naman ng sweldo. 16 pa lang, anak. Ang bihira niya. Kare-receive mo lang kahapon. Kaya nga, matuto. Kasi dapat talaga, praise God, matuto kayo talaga. Para ganadong magtrabaho. Nakikita niyo yung pinagtatrabahuan niyo. Nakakatamad magtrabaho. Alam niyo ba, di ba ang sweldo pag binilang, parang naghihiwa ka ng sibuyas. Nakakaiyak. Pag inidimide mo na, yung mga sweldo mo, ubus. Pag kami iyak, parang yung nagkakaping magkumpare. Magkumpare nagkakape, pare, biglang humigo. Hot choco pala. Hot choco. Ininom yung hot choco. Siyempre, di ba ang hot choco, hindi mo malalaman na mainit na mainit? Kaya pag ganyan, napasong dila. Pag napasok ka, luluha ka. Bigla siyang lumuha. Pare, ba't ka lumuluha? Ayaw mapahiya, siyempre. Nasabihin na, napasok ko eh. Naalala ko, lolo kong namatay, pare. Ganun ba? Humigop din siya. Napaso rin, iyak din. Uy, pare, ba't ka rin umiiyak? Nakikiramay ako sa lolo mong namatay, pare. Kikiramay lang ako, pare. Ayaw umamin eh. Kakaiyak. Para ma-enjoy mo ang trabaho mo. Minsan, i-bless mo rin sarili mo. Huwag puro trabaho ng trabaho. Ang tumulong, hindi masama. Pero kung lahat itulong mo, masama yan. Hindi yan tama. Hindi ka rin gaganahan magtrabaho. Ulitin ko, ang tumulong, hindi masama. Praise God. Pero kung lahat na lang ibibigay mo, masama yan. Hindi yan pwede. Hindi rin gusto ni Lord yan. Hindi pwede yan. Hindi yan pwede. Hello? Amen? Amen ba? Enjoy mo. Pambihira. Praise God. Hallelujah. Kaya nga minsan, i-reward mo rin sarili mo. Reward mo rin sarili mo. Praise the Lord. Hallelujah. Karapat dapat lang. Ang pinakamahirap niyan, tipid ka ng tipid. Pagkatapos yung tinutulungan mo, naku po. Kaya nga sa abroad, pati yung sa abroad, naku. Kawawa yung ibang nasa abroad eh. Bakit? Ang akala, kaya kung ang parents yung nasa abroad, naku, maawa kayo sa mga magulang nyo. Sabi ko nga ang mga nasa abroad pa naman, ang tingin ng mga nandito, ang tingin nila sa nasa abroad, vampira. Bakit? Sa tuwing mag-uusap, meron ka vampira dyan. Wag. Kaya, have patience with yourself. Called hope. Learn from yesterday. Live for today. Hope for tomorrow. Praise God. Hello, amen? Ginaganahan ako mag-preach. Okay lang ba sa inyo? Namatay na yung Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. Wow. That's why hope is so important. It can make the present moment, na difficult to bear. Kaya nga, kahit anong matinding dinadaanan mo, dahil may pag-asa ka, come on, kaya mo pa rin yan. Amen ba? Amen. Kahit antindi, yung iba naman dyan, thesis, hindi na ako pinatulog. Sabi niya, tulog, nasaan ka? Gusto ko rin matulog. Ganyan. Ako, itong mga nakaraang araw, sleepless night ako. Ilang araw na. Sleepless night ako. Praise God. Dinala ko yan. Ano yan eh? 6 na araw kong din nakatulog. Isip na ako ng isip. Malakas ang ulan sa Taguig. Hindi, ilang araw na akong walang tulog talaga. Hirap na hirap akong
Pero sa laban ko doon, di bale, sige. Sleepless night ako. Praise God, hallelujah. Kung ano nang ginagawa ko, pwede nga suntukin ko sarili ko para makatulog ako. Yung mga ganong bagay. But the thing is, pag may pag-asa ka, hallelujah, makakaya mo yan. Hello, amen? Important lesson to learn. Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. I repeat, hope is being able to see that there is light despite of all the darkness. That's hope. Nasa gitna ng kadiliman ay ano? Hallelujah. Aasa ka na ano? Magkakaroon ng ilaw. Kaya sa yungib, madilim. Pero sa dulo ng yungib, may liwanag. Wow! Palakpakan mo nga si Lord. Yan, praise God. Tapusin ko lang to. Tapos na ako rito. Patience with God is called what? Patience with God is what? Patience with others called? Patience with yourself is called? Patience with God is called? Yun. Praise God. Yun ang pananampalataya. Faith is not the belief that God will do what you want. It is the belief that God will do what is right. That's why, without faith, nothing is possible. I repeat, faith is not the belief that God will do what you want. Tandaan mo yan, itama mo, pananampalataya mo. He will not do what you want. He will do what is right. Kaya nga, pag may mga bagay-bagay na hindi pinapayagan ni Lord, ay maintindihan mo yan. Paniwalaan mo, kasi ang gagawin ng Panginoon na pinaniniwalaan mo, ay ang gagawin niya tama at ikabubuti mo sa buhay. Praise the Lord. Amen. Do not judge God's ways while they are in progress. Wait until the plan is complete. The Bible says, let your hope keep you joyful. Be patient in your troubles and pray at all times. Amen po ba? Romans 12:12. Binibilisan ko po. Be happy because you can trust God to do what He says. Be patient when you have troubles. Always continue to pray. Romans 12:12. Easy version. Praise the Lord. Amen? Tagalog yan. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Praise the Lord. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Tatapusin ko na lang. Bibigay ko na lang to. Psalm 37 verse 7. Easy. Be patient as you wait for the Lord to help you. Trust Him to bring help. Do not become upset when bad people seem to do well, when their wicked ideas really happen. Verse 8. Do not become angry or upset. It will only bring trouble for you. Have patience. As a breakthrough believer, have that full of patience to the max. Kaya nga, in crisis time, hallelujah. Ano yun? Dapat maximum tolerance. Alam ng mga military yan, di ba? Pag oras na maximum tolerance. Be patient. Magtatagumpay tayo. Be patient. Aani ka. Be patient, makakaranas ka. Huwag magmadali. Huwag magmadali. Mas madali po, mas mabagal na, yung nasa proseso lang, lesser ang aksidente. Meron bang nadapa na ang bagal na nga ng lakad, nadapa pa? Meron yon? Si Bong lang yun. Masakit ang... Praise God. Hindi. Lesser. Ma-avoid ang aksidente pag oras na dahan-dahan ka lang, hindi ka nagmamadali. Di ba sabi ni Pastor Manric, lahat ng nagmamadali, late. Kaya ka nagmamadali. Bakit? Late ka. Late ka. Kaya come on, daanan ng proseso. Magtatagumpay ka. Sabi mo sa katabi mo, tatagumpay tayo. Alalahanin lang, ang tatlong kaaway ng katagumpayan, ano yun? Ang tatlo, number 1? Pangalawa? Pangatlo? Dapat as a breakthrough believer, meron tayong full of patience with others called patience with yourself called patience with God is called. Come on, kapatid, hindi lang yan nilalagay sa isip. Nasa puso. Kaya nga, ugaliin natin magkaroon ng pananampalataya. Faith and patience should go together. Everybody stand up. Praise God. Hallelujah. Nawa ay may natutunan ng bawat isa. Amen po ba? Praise God. May natutunan ba kayo? Close your eyes.
Pikit. Anong gusto mong maabot? Anong gusto mong marating? Ano yung matatagal mo na ipinagpipray? Gusto mong maabot? Kamusta ka? Meron ka bang gustong maabot? Anong ginagawa mo? Gaano ka nakatagal umaten? Nag-move forward ka na ba? Kung bago pa lang, plano mo ba magpatuloy? Gusto mo ba talagang maranasan si Lord? Kung matagal na, kamusta? Praise God. Pati yung mga nasa online. Glory to God. Yung lumalago, nagpapatuloy. Praise the Lord for that. Pero kung hindi ka nag-move forward, same level, boring yan. Hindi pwedeng allow the Holy Spirit to move to you right now. The Holy Spirit is talking to you. Praise God. Ayaw niyang maging mainipin ka. Ayaw niyang mainis ka. Ayaw niyang mainggit ka. Gusto niya matuto kang magtiis. Hallelujah. Hallelujah. Kaya habang nakatayo ka dyan, pag nilay-nilayan mo, salita ng Panginoon. Glory to God. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang mapantay
you alone, Lord God, we are satisfied. To you alone, Lord God, are the answer of all our longings. To you alone. Wala na kami ibang hahanapin pa, Panginoon. Salamat sa pagtsatsaga mo sa amin. Salamat, Panginoon. Hallelujah. That in spite of, Lord God, still naging matyaga ka sa amin. Thank you, Lord. You know the desires of your of the hearts of your people, O Lord God. Lord, kung may mga mali kaming motibo, may mga mali kaming nagagawa, Panginoon, salamat sa pagtsatsaga mo sa amin dahil hindi kami napahamak. Kaya naman, Panginoon, hindi na namin sasayangin pa yung mga pagkakataon. Nagawa namin kasalanan, mabigat, malaki, or whatever. Pero salamat dahil andito kami buhay. Lord, hindi sasayangin ang bawat isa. Magsisisi ng lubos-lubos. Magdidesisyon, Panginoon, na magpapaayos, susunod ng dire-diretso. At Lord, kasama sa re-reset, Panginoon, aayusin yung secret place, yung worship time, yung prayer time, yung reading time, yung listening time. Thank you, Lord. Thank you, God. Kaya nga po, as breakthrough believers, Lord, hindi lang kami overcomer. Dahil ang kakambal ng pagiging overcomer ay full of patience, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Ang bawat isa ay makakaranas ng katagumpayan. Makakaranas ng double-double harvest. Hallelujah. Dahil, Panginoon, hallelujah, magtutuloy-tuloy, magdidire-diretso, Panginoon. Lalalim sa iyo, Panginoon. Susunod at maglilingkod sa iyo. Habang nakataas ang iyong dalawang kamay, make a decision. Hallelujah. Anong decision mo? Hallelujah. Lumago ba? Magpatuloy ba? Mamunga ba? Sabihin mo yan sa Panginoon. Hindi ko man alam, pero alam ng Panginoon ang puso natin, ang isip natin. Just say it to God. At ang decision mong yan, hallelujah. Pag dinesisyonan mo yan, hallelujah, ang Diyos, pakikialaman niya ang buhay mo, mas maganda naman ang magiging resulta. Pati yung mga nasa online, don't just listen. Meditate. Hallelujah. Do the instruction. Kahit malayo kayo, alam ng Diyos. Hallelujah. Kaya, praise God. Hallelujah. God is doing something right now. He's doing something right now. Alam niya kung ano yung mga dapat mong iayos. Dapat mong pagsisihan. Hallelujah. At magpagdidesisyonan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. 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 It's touching you right now. Inihipo ka niya, kinakausap ka niya. Maging yung mga nasa online, close your eyes. Kinakausap ka ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa. Wala nang naisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, sa piling mo. That's the desire of our hearts, Lord. That's the desire of our heart.
Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Natuto kami